Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Na yung mga 70% na drug free na yung mga barangay ngayon sa ating bansa. Mga bangag ba kayo? Ito ba ang senyales na drug free? Limang taon, 5 anyos na batang babae, hinihinalang, sinuksak, natagpo ang nagurgor sa isang tubuhan. Yan, drug free. Yan ho ang resulta ng 70% na drug free na barangay. Kahit ayaw namin kayong banatan, kabanat-banat tong administrasyon na to. Paano nyo masasabi na bangag lang ho makakagawa niyan eh. Di ba? Babanatan mo na, gugurgurin mo pa. Anak ng tokwa. Meron mga kababayan, literal na bangag lang ho ang makakagawa niyan. Apideya, nasaan ba kayo? Baka pati kayo nagpupulburon na rin. Nag-hallucinate ba kayo? Hindi nyo alam ang realidad na nangyayari ngayon sa ating bansa? Sa karsada, yung mga sasakyan, hindi na ho ngayon yung kunyari, di ba, nagsi-cellphone ka, cellphone kang ganyan, di ba? Cellphone ka. Ang ginagawa ho ng mga snatcher, pag nakabukas bintana mo, hahablutin. Di ba, ganun ho ginagawa nila. Pero ngayon, hindi na ho mga kababayan. Binubuksan ng pinto. Kumbaga, feeling nito mga snatcher na to welcome sila. Yung pinto ng sasakyan bubuksan at kukunin, hahablutin, makikipagbalyahan doon sa mga tao sa loob. No, pero kung mangyari ho man sa inyo yun mga kababayan, huwag niyo na ho kayong makipaghablutan. Ibigay niyo na, baka may patalim pa yan bangag nga yung mga yan. Ibigay niyo na kung ano lang naman ho yan, pera kikitain naman ho yan, pero yung buhay di na ho yan may babalik. No, kung siyempre nakita niyo ng pagmumukha nila, nakikipaghablutan kayo o paano biglang may binunot yan. Di ba? Binanatan kayo. Mahirap na kasi. Mas maigi, para hindi kayo mabuksan, ilock nyo ho yung pinto ng Ganun lang naman ho yun mga kababayan. Ayun, rekta ho tayo dito. Ito ho mga kababayan, pag-usapan ho natin to. Mas murang bigas. Ito, pakinggan na ho natin tong report dito sa News 5. Kakabili na ang lahat ng mas mura at dekalidad na bigas sa mga Kadiwa Market. Bahagi raw yan ng Rice for All program ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, bago ho talaga mag-umpisa yung bakbakan bukas diyan sa ang tawag dito diyan sa Bataan, Bonifacio, ano pangalan ng Grandstand Quirino. Bonifacio to. Quirino Grandstand. Maglalabas sila ng mga ganitong klaseng balita. Hindi naman ho halatang kargado yung mga balita nyo na yan, no? Teka, ba't meron nagpa-play ng gano'n? Ano ba yun? Teka lang ho, tanggalin ho natin nagpa-play kasi ayaw ho natin yan eh. Caricator. Mas maraming mabibilhan ng mas murang bigas. Yan ang pangako ng Department of Agriculture sa gitna ng inaatayang mataas na presyo ng mga bilihin. Simula kasi bukas, ibebenta na ng 43 pesos kada kilo ang well-milled rice sa... Subscribe na ho kayo. Kumbaga, konting push na lang yan. Pero no rush. No rush naman ho tayo dito. Kumbaga, i-enjoy ho natin yung journey natin. Nasa road to 1 million subscriber. No lang rush ho yan. Kumbaga,
Kung di pa ho kayo nakasubscribe, subscribe na ho kayo. Mahigit 20 kadiwa ng Pangulo site sa Metro Manila. Kasabay niyan, maglulunsad din ng 20 pang kadiwa stores sa Metro Manila at Laguna bukas. Bahagi ito ng pagpapalawak ng Rice for All program ng gobyerno. Sa ngayon, Kahit yun lang mga smuggler, yung mga importer na malapit dito kay Marcos Jr., kahit yun lang hihingan nila ng mga donasyon dyan sa mga binibenta nilang bigas na yan sa kadiwa, sa tingin nun natin, maano yan eh. Sa daming smuggler na kaibigan ng administrasyon na to, sa dami ng importer na kaibigan na itong administrasyon na to, di ba? Tinapyasan na nga yung taripa sa mga ini-import na bigas. Baka sa donation nga lang ng mga na yan, importer at mga smuggler, talagang mabubuhusan nila ng maraming bigas yung mga kadiwa store na yan. Dapat lang yan. No, kahit pa paano may makinabang naman tayo sa pagtapyas ng taripa diyan sa na yan kasi tinapyas ang taripa, hindi bumaba ang presyo. So ang gagawin ho, mag-donate na lang kayo sa mga kadiwa store pero mag-aapat na taon ng administrasyon na to, wala pa ho tayong nakikitang kadiwa store. Meron na ho ba kayong nakitang kadiwa store? I-comment nyo sa baba. may higit 400 regular kadiwa outlets naman ang DA sa buong bansa. Ang regular na kadiwa natin nag-open lang siya 2 to 3 times a week. Pati itong kadiwa ng Pangulo na may... Kawawa mga Pilipino, no? Wala kayong choice. NFA bigas nyo. Anong dinurado? Hindi pwede sa inyo yan. Tayo, pag kumain ho tayo ng rice talaga ngayon, konti lang ho. Konti. Kahit tayong rice, konti lang. Hindi na ho tayo ganong... Kasi nung bata-bata tayo, alam niyo ho pa yung gatang, yung panggatang ng bigas. Naku, lakas natin magbigas. Pero ngayon, konti na lang ho yung rice natin. Kumbaga, di na ho tayo masyadong nagra-rice, no? Gulay, ganun. Gulay na. Mas maganda ho yun, mga kababayan. Yung mga nagda-diet, pabor na paburo sa inyo. Tingnan nyo naman sa PH update. Sobrang slim. P29 and Rice for All, 7 days a week ang magbebenta sila. Gusto nyo ba ng dinurado? Gusto nyo ba ng Angelica? Hindi. Magdusa kayo dyan. Para doon sa mga nagtatanggol kay Marcos Jr., gusto nyo, mga kababayan natin na hindi para namumulat ang kamalayan na talagang palpak tong administrasyon na to. Gusto nyo ba ng dinurado? Gusto nyo ba ng Angelica? Gusto nyo ba yung whole grain rice? Yung buo-buo, tapos yung kahit ganyanin mo lang ng toyo, ang sarap-sarap na. Hindi ho pwede yun. Ang 100 kilo doon. Magtiyaga ho kayo diyan sa diyan sa Rice for All na yan, NFA. Yan ho yung administrasyon nitong si Marcos Jr. Layunin po natin dito is we also want our farmers and fisher po. Ito yung intended ho yung pagmamak natin na yon para doon sa mga Pilipino na mapahanggang sa ngayon, marami na yung mga kababayan nating namulat. Yung mga sarado pa rin ang utak. Marami pa rin, madami ho kasing naliligaw sa mga video natin. Ngayon, para doon sa mga sarado ang utak, yan, magtiyaga kayo dyan. Pero yung mga kababayan nating bukas ng kaisipan, sabayan nyo ho ako sa pangangalampag sa mga kababayan nating sarado pa rin ang utak. Magtiyaga kayo dyan. Pero tayo, baka dyan din ho tayo bibig. To get more value for their products, securing for them more income that will incentivize them to produce more. Nakipagkasundo ang DA sa ilang farmers cooperatives at associations para direktang makakuha ng bigas at maibenta ito ng mas mababa sa kadiwa. Sa mga palengke kasi umaabot ng 55 pesos kada kilo ang well-milled rice. Itong Rice for All, binabaan lang natin yung presyo kasi nakakita na tayo ng pagbaba sa merkado sa presyo ng bigas. Yung bigas natin normally 5 peso lower. Wow! Papalapit na election talagang double, triple, quadruple time. Nakakita na tayo ng pagbaba sa merkado ng presyo ng bigas. Ano lang naman ho tayo dito Kumbaga, doon lang ho tayo sa realidad. Ayaw kasi natin yung daming check kasi ng ibang dyan. Doon lang reality lang tayo. Reality check. Punta kayo sa palengke. Nagbago ba presyo? Bumaba na ba ng tag 5 piso yung presyo ng mga gusto nating bigas? Dinurado, full grain rice.
Angelica. Mga ganyan pangalan ng mga bigas eh, di ba? Or naman dun sa prevailing market prices. Bukod sa tig 43 pesos na well-milled rice, tuloy pa rin ang pagbebenta ng DA ng 29 pesos na bigas na subsidized naman ng National Food Authority para sa Yan yung tubig na lasang. Pambira itong si Atty. Vic, no? Yang ano na yan, yang bigas na yan yung bigas na yung tubig na lasang bigas. vulnerable sectors. Magandang balita rin sa mga magsasaka na mas mabilis nang Hoy, mga magsasaka, magandang balita kasi mag-e-election na. Itong News 5 galing-galing na sa pagbabalik. ibebenta ang inaani nilang dry o tuyong palay. Simula kasi ngayong anihan, tatanggapin na ng NFA ang palay nang hindi na kinakailangang irepack sa kanilang mga sako. Ayon sa Tatanggapin na ng NFA kasi mag-e-eleksyon. Wag ho kayong magpabudol. Akala nyo ba, may nagiging resulta na sa administrasyon, gumagaling na tong si Bangag. NFA matagal na ring idinadaing ng mga magsasaka ang matagal na proseso dahil obligado pa silang pumila at magpalit ng sako bago maibenta ang kanilang mga palay. Umpisa na natin ngayon na, itong wet season harvest, up to 20% of our procurement, no? Magiging sako na ng farmers. Ang pinakamalaking benefit dito, hindi maghihintay ng matagal yung ating mga magsasaka. Gandang balita. Talagang tuwang-tuwa tong si Sir. Kaya niyo naman palang gawin yan. Bakit ngayon pa papalapit ang midterm election? Bawas gastusin din para sa NFA kung sako na mismo ng mga magsasaka ang gagamitin. Tinataya nga abot sa 215 million pesos ang matitipid ng NFA dahil dyan. Bagamat hindi ibinebenta ang bigas ng NFA dahil para lang ito sa buffer stock, posible raw na magkaroon ito ng epekto sa presyuhan sa merkado. Ibinaba sa 23 hanggang 25 pesos kada kilo ang buying price ng palay ng NFA. Nagbabalita mula sa Frontline. Ayun, kayo, basahin nyo kung ano hong nakikita nyo dyan sa ano na yan. Dito ho tayo kay Congressman Rodante Marcoleta, no? Pakinggan ho natin itong pinaka-latest na interview niya. Pandiinan na naman. Huwag nyo kalimutan, yung mga kandidato natin, si Atty. Vic, yung si Pastor Apollo Kibuloy, yung si, Yesko. Yan, dalawang Marcoleta yan. Baka dalawang Marcoleta yan. Yung mga kandidato kasama lang nila si Kong Dante sa picture, 'di ba? Tayo ho sa video. Kung pumupogi yung mga yun, yung dalawang Marcoleta kasama natin, mas dalawang beses yung kapugian ni PH update. Tuloy natin to, game. Daming pasakali ni PH. Yes, and when the proper time came, again, I was disappointed because what they were doing is part of what the Commission on Audit was doing. That is why I ask again a constitutional issue there, whether or not the committee can usurp the function of the Commission on Audit. But again, you will be disappointed because the chairman will never explain and will not even raise a higher kind of debate so that everybody will be enlightened. Yeah, as a lawyer, I agree with that. There has to be also an observance into the scope of the functions. When it's a question that pertains to the Commission on Audit, there should be no usurpation of that authority. Yes, because the chairman cannot answer, so I ask the representative of the COA itself whether or not they surrendered that part of their delegated mandate to the House of Representatives, and they said, no, sir. So if you did not delegate what was mandated by the Constitution to you, why did you have to submit the papers and the reports that are still being subject to your audit? The audit was then at that time an initial finding. There is no finality because their findings is still assailable. It's questionable. It is appealable. And recently, there was also a reshuffle or a revamp of the National Security Council. Do you agree that Vice President Sara should have been removed in the National Security Council along with former presidents of the Philippines? There should be a compelling reason why she was removed or the former president was removed. Was there? Well, they call it the presidential prerogative to choose who should be members of the
National Security Council. Yes, but it's only now, I think, when the Vice President, the former President, was removed. It did not happen in the past. There should be a compelling reason that the people might understand. Well, we also want to pick your brain on your stand on certain issues. What is your stand on the zero budget allocation for PhilHealth in the 2025 General Appropriations Act? I don't think it was right for Congress to have done that. As a matter of fact, the House of Mga kababayan, yung issue na yan natatabunan ho. Hindi ho na pag-uusapan yan. Yung nakasaalang-alang ho dyan, yung mga ordinaryong Pilipinong mahihirap. Natabunan naman ho siya ng issue. Kailangan hong anuhin yan, kailangan hong buhayin yung issue ng PhilHealth na yan. Kasi wala pa hong konkretong tugon ang administrasyon na to kaugnay dyan sa ginawang kabalbalan na yan ng House of Representatives when the budget was being deliberated. That was not the intention. I think the Senate also did not intend that. But the problem is when the bicameral conference took it, and then that's the time when a zero budget happened. So it's questionable. Why would the 74 billion proposed budget from the NEP itself, as submitted by the Office of the President to the House for deliberation, and then the House also deliberated on it. In the GAB, it was not omitted. Why all of a sudden it was omitted by the bicameral conference? So this, you say, is against what the National Expenditure Program that originated from the Office of the President. It was against that in terms of having a budget there and then suddenly disappearing when it came to the legislative. Yes, I think it's high time for us to question that. For example, I think somebody should go to the Supreme Court and question the existence of a bicameral conference. The bicameral conference is not even in the Constitution. No. You know, in the Wala pala sa salig ng batas yung actual workings of BICAM, you will be disappointed. I was one. Wala pala ho, no? Wala. Yung sa saligang batas. Kailangan nila yung BICAM na yan kasi, ano yan dyan nila napag-uusapan, no? 5 billion sa inyo. 21 billion sa inyo. Pamigay natin dito. O, naglabas ng ang tag dito, naglabas ng direktiba ang COMELEC na bawal ang partisipasyon ng mga politiko sa AKAP. Pero yung tarpaulin nila na nakabandera sa gilid, okay lang. Okay lang, walang problema doon. Walang issue doon. Yung mga truck, yung mga jeep, yung mga bus na pagsasakyan sa mga benepisyaryo na merong nakabandera na pagmumukha nitong mga politiko na to. Problem yun. Walang issue yun. Tanungin natin si COMELEC Commissioner George Garcia kung pati ba dapat tarpaulin sa mga venue na pagdadausan ng distribution, kailangan tanggalin. Itong si George Garcia, sarap tusin minsan tigilan mo yung kabalbalan na yan once and for all para matapos yung issue ng sa bagay, takot siya baka I was once a member of that BICAM way back, I think, in the 17th Congress. There were representatives from both houses, I think 15 from the House and 15 from the Senate. But in the actual deliberation, there are only two persons speaking to each other. The chairman of the Appropriations of the House and the chairman of the Finance Committee of the Senate. Hindi man kami kasali doon Kaya hindi mo makikita kung in final form and the final figures of the national budget. So somebody should question it now. So when you're saying this, that there are directly two people talking in a BICAM conference when it's supposed to be a meeting of bodies within the lower house and upper house, are you saying that is it really possible for personalities, specific people, to control the budget? Nangyayari nga yun Itong ng 2025 budget, miski nga si Senator Amy, I think stood up on the floor and questioned how these all things happened. Ang dami niyang nagsasabi, this is the most, I think this is the most incredible budget ever passed by the House, by the Senate, by the Congress. Akala ko,
the most corrupt budget. Pero yun din naman ho yun. Incredible eh. Hindi na maging incredible yan kung, di ba, kung di makakapangurakot ng mga walang yung politiko natin. Hindi kasama si Kong Dante at si Senator Bato de la Rosa, ha? At lalo na yung si Atty. Lambino, hindi yan kasali yung mga yan. Tapos isusunod ho natin dyan itong si Senator Philip Salvador. Yes. Incredible in what sense? Actually, incredible is not the term. Parang ang sinasabi nila, Baka Tagalog? yung hindi nila, parang medyo mas mabigat pa ron kanilang salita. You mean, This is the most mangled, parang gano'n. mangled or parang wala This is nang- the most scandalous, parang ganyan. Okay, scandalous. So not, Ganun ang mga termino eh. Ba't hindi nga noon may iskandalo? May iskandal dyan. Babawasan mo yung DepEd. Mas bibigyan mo ng priority yung DPWH. Pagkatapos, in order for them to satisfy the constitutional requirement for education to take the larger share, pinagsama-sama nila yung budget ng ibang mga agencies na merong college o merong academy, like the Philippine Military Academy or the National Defense College or the local government to college. justify it as part of Isasama mo yung pang-militar naman yung pinag-uusapan. That is not basic education. Yeah. I think the Constitution was referring to basic education because this is where we have to invest. yeah. And you're talking about Grabe, ang galing, no? Kaya ho ayaw pagsalatain niyang si Kong Dante sa mga hearing, no? Pagka kunyari binibida nila ng mga congressman yung mga aso ni Tamba na, ano naman kung pag-add natin sa PMA, sa TESDA, sa CHED, sa ang tawag dito sa DepEd, mas malaki pa rin sa education. Kung sinagot ni Kong Dante yun, di nasoplak silang lahat. Nasoplak silang lahat. Kasi sinasabi dito, yung kumbaga, yung pundasyon ng ating mga kabataan, yung edukasyon. Ang problema ho mga kababayan, Department of Education, ano ho yan kumbaga, dyan ho sila yung pinaka-pundasyon ng mga estudyante, dyan ho talaga manggagaling, yung karunungan nila. Dyan malilinang, ika nga, dyan sila gumagaling. Hindi naman ho pagka umabot ho sila sa CHED o sa TESDA, o di naman ho kaya dyan. Baka pagka pumasok sila sa CHED at saka sa TESDA, dahil mahina yung pundasyon nila ng elementarya, wala ho, mahinang klase yung mga mapuproduce nating mga workforce sa mga susunod na panahon, di ba? allocating supposedly budget for PMA and non-basic education para lang ma-justify Para lang na, ma-justify. na comply yung constitutional requirement that education should always have the highest budget. Precisely. But Congressman Dante, where do you see, is this, well, as you say, scandalous budget being appropriated for? Does this have something to do with the upcoming 2025 elections, or what? I mean, you've been in Congress for so long. So politically, what would motivate this type of budget? Ay, kasi nga, why did they think about AKAP? Wala naman sa NEP yung AKAP. Wala rin sa GAB yung AKAP. And after the BICAM conference, all of a sudden, nagkaroon ng AKAP. 21 billion for the House and about 5 billion for the Senate. Many times we have already justified yung conditional cash transfers. Ito yung 4 Ps. Because conditionalities were laid down there, like keeping our children in school, or Nasa background po mo itong mga nasa ano na to, itong mga aso ni Tambalos. the mothers and children are being checked up in hospitals or in clinics. At least there are conditions that must be satisfied before the cash is transferred. Pero yung AKAP, this is non-conditional. Even if the Department of Management would say that there will be guidelines later. Matagal na namin alam yung mga guidelines na yan, but it does not really ensure confidence na talagang yung mga guidelines na yan will work in favor of accountability and transparency. Lalong-lalo na kagaya ng sinabi mo, this is an election year. I am afraid that this AKAP is now being utilized as a form of pork barrel. Bakit kamo? Because in the AKAP,
thing, yung mismong mga representatives ay pwede ring magbigay, pumunta doon Like what is happening before. Yung mga AIX, yung TUPAD, yung MAIF, and this AKAP, our leaders, our members of the House of Representatives are in the forefront giving out all these dole-outs. Ang sinasabi natin, bawal na yung pork barrel Kapag nailatag mo na yan sa ating GAA, wala na kayong post-activity na gagawin. Pero ito, magagawa nila na pumunta doon sa mga communities. Sila namimigay nitong dole-outs na ito So, this is virtually vote buying. And supposedly, it is up to the executive branches like DSWD and in terms of medical assistance, DOH, na dapat nagbibigay. Pero paano nakakapag-participate yung mga members of Congress in the distribution? Makakapag-participate sila kasi may mga tao sila. Maaring doon sa actual nabigayan, wala sila. Pero yung mga tarps nila nandun. They will always do anything para ma-associate nila yung sarili nila doon sa pagbibigay ng mga provisions ng AKAP. Ano yan? Si George Garcia, ano yan? Kumbaga, sa sobrang talino ni George, hindi niya naisip yan. Nangyayari na ito at nangyayari pa rin ngayon. And why would you think that it will not happen? Because this is an election year. And when it comes to pending bills, what is your comment on a recent bill of Congressman Joey Salceda on seeking to grant a franchise to ABS-CBN? Naku, maduguho ito. Did you read or have you read the bill? I have not read the full bill. Ako nakita ko lang yung kanyang explanatory note It's a very short explanatory note now saying that the Securities and Exchange Commission or the BIR made a blanket testimony or certification that ABS-CBN did not violate anything. Masyado namang mababaw yung kanyang kadahilanan. Paano niyang nasabi yun? How can he go against the whole findings of the 18th Congress when several violations were presented and testified to and were proven by the House of Representatives? Paano niyang sasabi, paano niyang tatalikuran yung pangyayari na itong hearing ng non-renewal ng ABS-CBN took the full attention of the whole nation. Pagkatapos sasabihin niya, these agencies were confronted then at yung mga certification na sinasabi niya were limited only to a certain aspect of what they do at that time. It was not a blanket authority. These were all taken up. These were all investigated and examined before the nation. The whole nation was watching during the non-renewal proceedings of the franchise of the ABS-CBN. Siguro kung makausap ko si Kong Joey, di ko alam kung makikipag-usap siya sa akin, but I don't think he was right in saying that there was no violation. But Congressman Joey is running for governor in the 2025 election. So do you think that this can still move forward in Congress considering the proponent is leaving Congress? Well, miracles can happen. Miracles can happen. But do you think, is there a possibilities to still renew or grant a new franchise to ABS-CBN if they are able to cure whatever were the violations or findings in the past? How can you cure them? For example, I think there were violations related to the income tax that they should have paid the government. Ganun lang ba yun? Hindi na nila siguro i-examinin ano ba talaga yung nangyari noon. Naipalitaw na ang dami nilang tax evasion cases. Yung Big Dipper na examine namin was utilized in order to shield ABS-CBN from paying the rightful taxes to the government. Yung pagbebenta ng mga Philippine Depository Receipts, kakalimutan na ba natin yung mga yun? Napakarami. Yun lamang pagbebenta nila ng black boxes despite the fact that their channel is free to air.
Yun lamang kanilang yun lamang kanilang transmitter. The highest transmitter in this country was built without a building permit. Yun lamang kanilang kinatatayuan ng kanilang headquarters, kino-question na namin, kino-question ko na yung kanilang titulo. Hanggang ngayon hindi nila pinakikita yung original title kung talagang paano napunta sa kanila yon. Because originally it was titled in the name of the PHHC. Ito yung Philippine Homesite Housing Corporation. Ayaw nilang tingnan yan at ayaw nilang bulat-latin yan. Lahat dapat ito ay tingnan muna bago natin pag-isipan man lang na nabibigyan na naman ng bagong prangkisa. First of all, meron pa bang prangkisa ang pamimigay? Naku, wala na ho. Nakaibilyar na ata yung prangkisa ng ABS. Baka merong kukunin tapos ibibigay sa kanila. Kung di tayo nagkakamali correct me if I'm wrong, kung yung prangkisa ng ABS naibigay na sa mga bilyar. Doon sa, ano pangalan doon? Yung kasama niya si Kuya Will doon Kalimutan ho natin.